I recently watched this documentary. Ang title niya is Walang Rape sa Bontoc. Now, for those people who don't know, Bontoc is a place in the Cordillera region. Bontoc with a C is the name of the place, and Bontoc with a K is the name of the people living within the area. Ngayon, this documentary is talking about how Bontoc had 0 cases of rape noon. At ngayon, kung meron man silang rape cases, sobrang liit lang. What Ngayon, changed? merong dalawang researchers. Ano nagbago? Bakit ngayon may rape na? Walang rape cases sa Bontoc. So nag-research sila. During their research, meron silang na-interview na isang babae. Ang sabi ng babae sa kanila, "Noong mga bata pa kami, kaya naming maligo sa ilog ng nakahubot-hubad. Exposed ang lahat. At may mga kasama silang mga lalaki na naliligo din. Hubot-hubad din sila. Pero yung mga lalaki nakahiwalay sa mga babae. Oo, parang INC. Walang rape na nangyayari. Walang molestation, walang pangbabastos. Why? Kasi sa mga Bontoc people, meron silang paniniwala na bawal mo tignan yung pinanggalingan mo. In short, bawal mo tignan yung vagina ng babae. Kasi it is considered bad luck, or in simpler words, they had respect for women. Ngayon sa atin, pag may nare-rape, isa sa pinaka-common na tinatanong ng mga tao, anong suot niya nung na-rape siya? Bakit mo pini-question? Kasi kung pananamit lang ang pag-uusapan natin, yung mga babae nga sa Bontoc, nakahubot-hubad na na-rape pa sila, hindi. Kasi may respeto yung mga lalaki sa mga babae. Kung pananamit lang ang pag-uusapan, may mga rape victims na naka-jacket, nakapantalon, naka-pajama, meron din naka-diaper. Now, instead of teaching women ng sobrang kapal kahit na mainit ang panahon, why don't we just teach men to respect women? White knight! Well, you know why? Because you cannot teach everyone. Diba? There will be people who will not listen to you. Diba? There will be people who will still do what they want. And what if they want to? Anong magagawa mo? Diba? Oh. So, dun na papasok yung personal responsibility mo na protektahan yung sarili mo. Diba? Hindi issue dito yung edad, yung damit, nung biktima, kundi kung ano yung pwedeng magawa nung biktima para mapababa niya yung tsansa niya na magawan ng krimen or magahasa. Nagigets nyo ba? Masyado nyong nilulunod yung mga sarili nyo na lahat ng tao susunod sa kung ano man yung gusto nyo or pag-call out nyo, and that is a delusion na hindi mangyayari. Kung ganyan lang rin naman na pwede mong i-call out yung mga taong gustong gumawa ng masama, bakit pa natin kailangan ng mga polis? I-call out na lang natin lahat ng masasama. 'Di ba? Now, wag nyo naman bobohan yung mga sarili nyo that you think the rape victim na 90 years old na lola is comparable doon sa rape victim na estudyante, comparable doon sa rape victim sa isang empleyado at sa isang sanggol. Magkakaibang kaso yung mga yon na may iba't ibang ways para ma-prevent. Gets nyo ba? Yung sanggol, na kanino yung ultimate protection nun dahil bata pa yun, nasa mga magulang. Kaya nga hindi mo basta-basta pwedeng iwan yung sanggol. How about yung lola? Oh, dapat nilalak mo parati yung bahay nyo para hindi madaling pasukin kahit na mag-isa lang kayo. Alam ko namang hindi na nagsusuot ng sexy dress si lola, but they are still vulnerable to people who want to do them bad. At nakikita nila na kung ano man yung estado ng lola na yon, it's already enough for them to have a sexual interest. Now, iba pa yung may suot na sexy clothes. Dahil iba sila ng attraction na mararamdaman na pwedeng mag-trigger nung paggawa ng krimen. Ang hirap kasi sa inyo, yung tingin nyo sa personal responsibility, sa clothes, it's a one-fit solution sa lahat ng biktima ng pangmomolestya, ng pangre-rape,
at ng kung ano-ano pang sexual predators. Huwag niya kayong tanga, mga Pilipino. This is Pinoy Extreme. Have a good day.